Mapapirata, marines, revolutionaries o mismong sa loob ng world government, may mga individual na lagi nagdudulot ng gulo saan man sila mapunta. Sila ang mga miyembro ng D-Clan, ang mga natural na kalaban ng mga Celestial Dragons. Simula pa lang ng Void Century, ipinapasa-pasa na ang kanilang pangalan kasama na ang kanilang inherited will. Hindi pa malinaw kung ano ang tunay nilang layunin, pero mukhang malapit na itong matupad sa kasulukuyang henerasyon. Kaya nga ngayong araw, pag-uusapan natin lahat ng 13 kumpirmadong miyembro ng D-Clan. Ano-ano ba ang naging papel at magiging papel nila sa paparating na Final War, kung saan siguradong tuluyan na nilang mapapatalsik ang mga Celestial Dragons. Una nating pag-usapan ang isa na siguro sa pinaka-maimpluwensyang miyembro ng D-Clan, si Gol D. Roger. Siya ang kauna-unahang pirata pagkatapos ng Void Century, at least na alam natin na nakalayag sa palibot ng Grand Line at nakarating sa huling isla nito, ang Laugh Tale. Dahil sa pagka-imposible ng gawain ito, binansagan siyang Pirate King at nagtamo rin ng pinakamataas na bounty sa kasaysayan ng mga pirata. Sa Laugh Tale nila nalaman ang katotohanan tungkol sa Void Century, Ancient War at kahulugan ng Will of D. Yun nga lang, napagtanto ni Roger ang isang mapait na katotohanan. Masyado pa pala silang maaga para aksyonan ang mga napag-alaman nila. Pero sigurado raw na may darating na tauhan sa hinaharap na tatapos ng mga nasimulan nila. Sa kabila nito, hindi nanlumo si Roger at hindi nag-aksaya ng panahon. Gumawa siya ng dalawang importanteng bagay upang ihanda ang landas para sa susunod na henerasyon. Una ay bumuo siya ng anak. Malinaw na inakala ni Roger na itong anak niya ang tatapos sa sinimulan niya, na itong si Ace ang susunod na magiging Joy Boy at magpapalaya sa mundo. Pangalawa naman na ginawa ni Roger ay ang pagsisimula ng Great Pirate Era. Bago siya bitayin, ipinamalita niya sa buong mundo na nag-iwan siya ng malaking kayamanan sa isang lugar at kung gusto nila itong makamit ay kailangan nilang maglayag sa mundo. Dahil sa pahayag na ito, napakaraming tao ang sumugod sa karagatan para maging pirata. Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong layunin ni Roger sa galaw na ito, pero malinaw na nagresulta ito sa pagdami at pagkalat ng mga pirata at paghina ng impluwensya ng world government sa buong mundo. At malaki ang posibilidad na marami dito sa mga na-inspire ni Roger na maging pirata ay lalaban rin sa world government pagdating ng Final War. Ang susunod naman ay ang naging nanay ng anak ni Roger, si Portgas D. Rouge. Bago sumuko si Roger sa mga Marines, dinisband niya muna ang crew niya at naglakbay mag-isa. Sa paglalakbay na ito niya nakilala si Portgas D. Rouge at nagkaroon nga sila ng isang anak. Medyo kahina-hinala nga ang pangyayaring ito. Bago pa kasi dinisband ni Roger ang crew niya, sinasabi niya na ang anak niya ang susunod na makakahanap sa One Piece at tuluyang makagamit nito. So parang siguradong sigurado siya na magkakaroon siya ng anak kahit wala pa siyang kasintahan noong panahon na yon. Tandaan rin natin na pagkatapos niyang pumunta sa Laugh Tale, alam na ni Roger ang buong history at malamang pati ang katotohanan tungkol sa D-Clan. Malaking coincidence lang kaya na itong nakilala ni Roger at naging nanay ng anak niya ay isa ring miyembro ng D-Clan? O posible kaya na sinadya ni Roger na talaga maghanap ng isang D-Clan member upang bumuo ng isang chosen one? May naging importanteng papel kaya ang Portgas D family sa nakaraan kaya ito ang pinili ni Roger na maging nanay ng anak niya? O sadyang coincidence nga lang ba talaga ang pagkilala nila sa isa't isa? Napakakonti rin ang alam natin tungkol kay Portgas D. Rouge, pero nagpamala siya ng lakas ng kalooban na tipikal na nakikita sa isang D-Clan member. Noong nabalitaan ng mga Marines na nagkaroon si Roger ng isang anak, isa-isa nilang inimbestigahan ng mga bata na may posibilidad na anak niya. Para iligtas si Ace, halos 20 buwan na pinanatili ni Portgas D. Rouge ang anak niya sa loob ng kanyang tiyan upang hindi maghinala ang mga Marines. Isang gawain na imposible para sa isang normal na tao. Ngayon, lakas ng willpower nga lang ba ang ginamit niya? O meron bang tulong ng isang Devil Fruit? Hindi pa nga malinaw. Pero naging epektibo ito at nakaligtas nga si Ace mula sa mga Marines. Yun nga lang, agad na namatay si Rouge matapos ipanganak si Ace dahil nga sa hirap ng ginawa niya. Bago tayo magpatuloy, kung nag-enjoy ka sa mga ganitong klaseng eksplanasyon at content tungkol sa One Piece, ay mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar content na ilalabas. Sunod naman nating pag-usapan ang naging anak nila Roger, si Portgas D. Ace. Bago pa man siya ipinanganak, matinding expectations na ang nilagay sa kanya ng tatay niya dahil inakala nito na siya ang magiging susunod na Joy Boy at makakahanap ng One Piece. Hindi nga lang nabuhay si Roger para gabayan ng anak niya. Pero kahit wala na yung tatay niya, inalagaan pa rin si Ace ng ibang maaalamat na figura na nagkaroon ng koneksyon kay Roger. Una siyang inampon ni Garp, na isa ring miyembro ng D-Clan, dahil na rin sa habili ni Roger. Kinugkup niya si Ace at pinalaki ito bilang sarili niyang apo. Hinangad ni Garp na maging malakas na marine si Ace sa hinaharap. Yun nga lang, mas pinili nito na maglayag bilang isang pirata.
Sa paglalayag ni Ace, nagpamalas agad ito ng matinding lakas at potensyal at nakatalo pa nga ng isang Shichibukai. Kalaunan, pinotektahan na naman siya ng isa na namang dating karibal ng tatay niya, si Whitebeard. Dahil nga sa abnormal niyang lakas at potensyal, mabilis na pagtanto ng world government na malamang ay anak siya ng dating Pirate King. Yun nga lang, hindi nila ito mahawakan dahil na rin sa proteksyon ni Whitebeard. Sa huli, natalo si Ace ng isa ring D-member at dating Whitebeard pirate na si Marshall D. Teach at ibinigay sa mga Marines para bitayin. Nagresulta nga ito sa Marineford War na nauwi sa pagkamatay ng parehas ni si Whitebeard at ni Podcast the Ace. Hindi natupad yung inakala ni Roger na si Ace ang makakahanap ng One Piece. Pero bago siya mamatay, buong pusong sinabi ni Ace sa kapatid niya na naniniwala siya na ito ang susunod na magiging Pirate King. At isa sa mga regret niya bago mamatay ay hindi niya mapapanood si Luffy na makamit ito. Susunod naman ang isa sa mga naging karibal ng Pirate King, si Monkey D. Garp. Dahil sa taglay ng lakas, ilang beses na raw niyang muntik na mahuli si Roger. Noong naramdaman ni Roger na maaaring hanapin ng mga Marines ang anak niya, pinagkatiwala niya ito hindi sa mga crewmates niya, kundi sa mortal niyang kalabang si Garp. Kahit na ilang beses na silang muntik magpatayan, alam niya raw na hindi hahayaan ni Garp na patayin ang isang inosenteng bata. Tama naman ang hinala ni Garp at kinupkup ni Garp ang batang Ace at pinalaki ito kasabay ng sarili niyang apo. Kahit nagtatrabaho si Garp bilang Marine, hindi siya sunod-sunuran sa mga Celestial Dragons. Ilang beses pa nga siyang tumanggi sa promotion para maging Admiral dahil ayaw niyang maging direktang utusan ng mga ito. At ilang beses ring pinakita sa storya na mababa ang tingin ni Garp sa kanila. Mahilig si Garp na magsanay at magpalaki ng susunod na henerasyon ng mga Marines, kagaya ng ginawa niya kay Kobe at Helmeppo, dating Admiral Aokiji, at plano niya rin sanang gawin kay Luffy at Ace. Naniniwala siya na ang susunod na henerasyon ang pag-asa ng Navy. Sa sarili niyang pamamaraan, sinubukan niyang gumawa ng pagbabago mula sa loob ng organisasyon. Kasalukuyang biyag itong si Garp ng isa ring D-member na si Blackbeard, at malamang ay gagamitin sa plano nitong maging opisyal na hari na parte ng world government, kagaya ng sinubukan nitong gawin kay Kobe. Pero tingnan na lang natin kung hahayaan ba ni Garp at ng mga nagmamahal sa kanya na mangyari yan. Sunod naman natin pag-usapan ang anak ni Garp, si Monkey D. Dragon. Siya nga ang isa sa mga pinakamalaking sakit ng ulo ng world government at binansagan pa nga siyang the world's worst criminal. Siya kasi ang pinuno ng lahat ng revolutionary sa buong mundo. Habang ang mga pirata ay may kani-kanilang pansariling layunin, ang pangunahing layunin ng revolutionaries ni Dragon ay ang pagpapabagsak sa mga Celestial Dragons. Hindi ang world government kundi ang Celestial Dragons. Dahil alam nila na ito ang mga tunay na kalaban. Kagaya ng tatay niya, nagsimula rin si Dragon bilang isang Marine. Hindi nga lang daw siya nakahanap ng hustisya doon, kaya nagdesisyong tumiwalag dito. Kung ang tatay niya mas pinili na baguhin ang Navy mula sa loob, si Dragon naman ay mas pinili na direkta ng magrebelde at lumaban sa mga Celestial Dragons. Alam kasi ni Dragon na hanggat nasa tuktok ng world government ang mga Celestial Dragons, hindi makakamit ang tunay na hustisya. Kahit papunuin mo pa ang Navy ng mababait na tao. Sa 20 taon ng One Piece, hindi pa natin nakikita ang tunay na lakas ni Dragon. Pero pag dumating na ang Final War at paglaban sa mga Celestial Dragons, sa tingin ko naman hindi tayo madidismaya dito at malamang isa ito sa mga pinakamalakas na tahuan sa storya. Sunod naman ang pangatlong miyembro ng Monkey D. family, si Monkey D. Luffy. Kung ang lolo niya ay isang maalamat na Marine at ang tatay niya ang pinuno ng mga revolutionaries, si Luffy naman ay tinahak ang landas ng pagiging pirata. Mukhang matindi talaga itong Monkey D. family. At specialty talaga nila ang pagpapasakit ng ulo ng world government kahit anong landas pa ang tahakin nila. Sa maikling panahon ni Luffy ng paglalayag, napakalaking pinsala na ang idinulot niya sa world government. Kasama na ang pagpapatumba sa dalawang Shichibukai, pag-atake at pagwasak sa Enies Lobby, pagpasok at pag-breakout mula sa Impel Down, pagsapak sa isang Celestial Dragon, pagprotekta kay Vegapunk at marami pang iba. Noong sinabi kong maikling panahon, ibig kong sabihin yung panahon nila, hindi sa panahon natin. Kahit na 20 years na itong One Piece, alam naman natin na less than 1 year pa lang naglalayag si Luffy, outside ng time skip. Kaya nga nakakagulat talaga mga achievements niya. Meron na rin siyang taglay na 3 road poneglyphs, kaya isa siya sa mga pinakamalapit ng makarating sa Laugh Tale. Pero bago pa siya makarating rito, alam na natin na espesyal siya dahil siya ang nakakain ng Nika fruit na dati nang kinain ng unang Joy Boy. Kaya mukhang siya talaga ang inaantay ni Roger na nakatadhana na makagamit sa One Piece. Sa lahat ng D-Clan members, itong si Luffy ang magiging pinakamalaking problema ni Imu. Ang susunod naman ang isa sa mga pinakabagong kumpirmadong miyembro ng D-Clan, si Nefertari D. Lily. Kabilang si Lily sa 20 sinaunang hari at reyna na nag-alyansa upang pabagsakin ang Great Kingdom ni Joy Boy. Pero kamakailan ay napag-alaman natin na isa pala siyang sekretong kakampi nila Joy Boy.
Bukod sa hindi siya pumayag na lumipat ng tirahan sa Marichua kagaya ng ibang hari, binanggit ni Imu na siya rin daw ang may kasalanan kung bakit naipakalat ang mga poneglyphs sa buong mundo. Base sa tono ni Imu, mukhang inaakala nito na aksidente at kapalpakan lang ni Lily ang dahilan kung bakit ito nangyari. Pero base sa isang sulat ni Lily na ipinapasa sa lahat ng kanyang descendants, mukhang sinadya niya talagang ipakalat ang mga poneglyphs upang ipaalam sa susunod na henerasyon ang nangyari sa Void Century at upang ipaubayan na rin ang laban sa kanila. Sa sulat na iniwan niya, inutusan niya ang mga descendants niya na bantayan ng maigi ang mga poneglyphs, kasama na ang poneglyph na nakatago sa Alabasta, at iwagayway ang bandila ng Dawn sa hinaharap. Sa sulat rin na ito sinabi na ang lahi nila ay parte rin ng D-Clan. Kung hindi dahil kay Lily, walang makakarating sa Laugh Tale, walang makakahanap ng One Piece, at walang makakaalam ng true history dahil ang lahat ng ito ay nakapaloob sa mga poneglyphs. Kaya naging importante ang kontribusyon niya para sa hinaharap ng D-Clan at ng buong mundo. Ang susunod naman ay ang descendant ni Lily, si King Nefertari D. Cobra. Bilang hari ng Alabasta, nakilala si King Cobra bilang isang matalino at makatarungang pinuno, kaya napamahal na sa kanya ang mga mamamayan niya. Bilang descendant ni Lily, maingat niyang ginampanan ang trabaho niya at binantayan ang poneglyph sa Alabasta na naglalaman ng lokasyon ng Pluton. Sa pinakahuling reverie, naging susi si Cobra sa pagkabuwag ng Shichibukai system na nagpayanig ng balanse ng mundo matapos niyang ilahad ang mga ginawa ni Crocodile sa kaharian niya. Matapang rin na hinarap ni Cobra ang mga Gorosei at kwinestyon sila sa kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa ninuno niyang si Lily. Dito na nga biglang nagpakita si Imu at sinagot ang mga tanong niya. Pero pagkakita niya kay Imu, napagtanto agad ni King Cobra na hindi na siya lalabas ng kwartong yun ng buhay. Buti na lang, nandoon rin pala si Sabo at nakita ang mga pangyayari. Sinubukan niyang iligtas si King Cobra. Kaso lang, agad pinakita ng mga Gorosei ang totoo nilang anyo at lakas. Upang makatakas si Sabo, isinakripisyo ni Cobra ang kanyang sarili. Pero ibinili niya kay Sabo na sabihin daw kay Vivi na parte rin daw sila ng D-Clan. Kung hindi dahil sa sakripisyo ni Cobra, hindi matutuklasan ni Sabo ang katotohanan tungkol kay Imu at mas lalong hindi maibabalita kila Dragon. Siguradong hindi hahayaan ng Revolutionary Army na masayang ang sakripisyo niya at aaksyonan nila ang impormasyon na ito. Susunod naman ang prinsesa at malamang malapit na maging reyna ng Alabasta na si Nefertari D. Vivi. Bilang nag-iisang tagapagmana ni King Cobra, siya na ang susunod na magiging reyna ng kaharian unless na lang sorpresang buhay pa ang tatay niya. Pero alam naman natin kung gaano siya kalapit sa isa pang D-Clan member na si Monkey D. Luffy at buong crew nito. Kaya kung magkakaroon man ng digmaan sa inaharap sa pagitan ng world government at grupo ni Luffy, nakatitiyak tayo na gagamitin ni Vivi ang buong kapangyarihan at impluwensya niya para tulungan sila Luffy. Kahit pa opisyal siyang miyembro ng world government bilang isang reyna. Parang medyo kahawig yan sa nangyari sa ninuno niya na si Lily, kung saan isa itong opisyal na miyembro ng 20 Kingdom Alliance pero isa palang sikretong D-Clan member at kakampi nila Joy Boy. Bukod pa rito, mukhang may mas malalim at mas importanteng papel pa itong si Vivi sa hinaharap base sa pagka-obsess sa kanya ni Imu. Mas interesado pa kasi sa kanya si Imu kaysa sa ibang makapangyarihang tauhan, katulad ng mga Yonko si Luffy at Blackbeard at kahit pa ang ancient weapon na si Shirahoshi. Inutusan pa nga ni Imu ang Gorosei na hulihin si Vivi para sa kanya. Dahil ba ito sa simpleng pagkabighani ni Imu sa itsura niya dahil kamukha niya ang ninuno niyang si Lily? O posible kaya na nagtaglay ng importanteng abilidad si Lily noong Void Century na ngayon ay minanin na rin ni Vivi at kailangan rin ni Imu? Kung ano man ito, siguradong importante ito para kay Imu at mukhang mas importante pa kaysa sa Nika Fruit o Ancient Weapon. Kaya siguradong magiging malaking piyesa itong si Vivi sa paparating na Final War. Sunod naman si Jaguar de Sol. Si Sol ay isang higante na dating naging Vice Admiral ng Navy. Pero kahit isa siyang mataas na opisyal, hindi siya bulag-bulagan sa mga pamamaraan ng mga Marines. Noong inutusan siya ni Son Goku na sumama sa isasagawang Buster Call sa Ohara, kwinestyon ni Sol kung bakit nila kailangang patayin ang mga civilian scholars, ngayon nag-aaral lang naman sila ng kasaysayan. Kung totoo raw na may masama silang balak, maglabas raw muna ng ebidensya si Son Goku bago sila patayin. Pinagalitan lang siya ni Son Goku at sinabing wag na magtanong at sumunod na lang. Hindi na sikmura ni Sol na pumatay ng mga civilian scholars, lalo na kung wala namang ebidensya. Kaya nga tumiwalag agad siya sa mga Marines. Pagkatapos tumiwalag ni Sol sa mga Marines, bigla ang nasira yung barkong sinasakyan niya. At tila ba ihip ng tadhana, napadpad siya sa mismong Ohara. Dito niya nakilala si Nico Robin at agad na napalapit sa kanya. Noong dumating na ang Buster Call ng mga Marines, sinubukang protektahan ni Sol si Robin at buong Ohara mula sa dati niyang mga kabaro. Alam na nga nating lahat ang ending ng insidenteng ito, kung saan nasira ang buong Ohara, namatay ang lahat ng scholars maliban kay Robin at pinagyelo ni Vice Admiral Kusan
ang matalik niyang kaibigang si Jaguar de Sol. Pero dahil sa pinakitang tiwala ni Sol kay Robin, pinayagan na rin ni Kusan na makatakas ito bilang respeto sa kahilingan ng kaibigan niya. Napag-alaman nga natin kamakailan na hindi pala tinuluyan ni Kusan itong si Sol at buhay pa ito hanggang ngayon. Matapos ang Ohara incident, bumalik ito sa Ohara kasama ang ilang Elbaf Giants upang tipunin yung mga nauiwang libro at kasulatan ng Ohara na tinago pala ng mga scholars bago sila namatay. Ibinalik ng mga Giants sa mga librong ito sa Elbaf kung saan nila ito prinotektahan. Pinapayagan nila ang ilang piling tao na basahin ang mga kasulatan na ito at isa nga sa mga nakabasa nito ay si Vegapunk. Masasabi natin na kung hindi dahil kay Sol, hindi mabubunyag ni Vegapunk ang mga binunyag niya sa mundo. Kung hindi rin dahil sa kanya, baka namatay na si Robin sa Ohara incident dahil walang magiging rason si Kusan para patakasin siya. Tiyak na mas magiging malaki pa ang papel niya sa paparating na Elbaf arc, kung saan may iba pa siyang impormasyon na pwedeng i-reveal kay Nico Robin at mga Straw Hats. At malay natin, baka siya rin ang man with the brain scar na nagtataglay ng panghuling road poneglyph na kailangan bago makarating sa Laugh Tale. Susunod naman nating pag-uusapan si Trafalgar Law. Isa si Law sa mga pinaka-importanteng pirata sa kasulukuyang henerasyon. Kagaya ni Luffy, kabilang rin siya sa worst generation na nagtipon sa Sabaudi Archipelago 2 years ago. Simula noon ay mas lumaki pa ang naging epekto niya sa mundo ng One Piece. Naging importante siyang figura sa hanggang ngayon ay misteryoso pa ring Rocky Port incident, kung saan nagtamo si Captain Kobe ng palayaw na hero, nakuha ni Blackbeard ang teritoryo na Hachinosu, at nakamit ni Law ang posisyon na Shichibukai. Nagkaroon rin sila ng malapit na alyansa sa isa ring D-Clan member na si Monkey D. Luffy, kung saan pinagtulungan nilang pabagsakin una ang dating Celestial Dragon na si Doflamingo at sunod naman ang alyansa ng mga Yonko si Big Mom at Kaido. Dahil sa mga aksyon niya sa Wano, binigyan si Law ng isa sa mga pinakamataas na bounties na nakita natin sa storya na tumataginting na 3 billion berries. Bukod pa sa mga achievements niya, taglay rin ni Law ang isa sa mga pinaka-importanteng piyesa sa storya, ang Devil Fruit niya na Ope Ope no Mi, na may kakayanan na magbigay ng immortality sa ibang tao. Sa sobrang importante ng Devil Fruit na ito, ay handa ang world government na magbayad ng 5 billion berries para dito, mas mataas pa sa bounty ng ibang Yonko. Malaki ang tsansa na may kinalaman ng fruit na ito sa immortality ni Imu at ng Gorosei. Binanggit pa nga ni Doflamingo na kung napasa kamay niya raw itong Devil Fruit ni Law, ay nagamit niya na ang national treasure ng Marichwa. Kaya importante talaga ang fruit na ito at siguradong pag-aagawan sa hinaharap. Pero ang pinakamatinding misteryo tungkol kay Law ay ang buo niyang pangalan. Meron kasi siyang hindi lang isa, kundi dalawang sikretong pangalan. Bukod sa taglay niya ang D initial, ay meron pa siyang isang pangalan na sinusubukan niyang itago, ang middle name niya na Water. Ang buo niyang pangalan ay Trafalgar D. Waterlaw. Kung normal lang ang pangalang Water, bakit naman niya yan tinatago kasama ng D initial niya? Ano kayang importansya ng pangalan na yan? Siguradong magiging malaking reveal yan sa inaharap, kaya abangan na lang natin yan. Ang susunod naman ay isang tauhan na sinasabing matagal nang patay, si Rox D. Sebek. Siya raw ang pinakamatinding naging karibal ng Pirate King na si Gold D. Roger. Higit pa raw kay Whitebeard. Sa sobrang lakas niya, nagawa niyang mapasunod ang iba ring malalakas na tauhan, katulad nila Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki, Wangzi at iba pa. Mga tauhan na siguradong hindi papayag na maging tagasunod ng taong mas mahina sa kanila. Sa kabila ng pagiging pirata, ang ambisyon raw ni Sebek ay hindi maging Pirate King, kundi maging King of the World. Kaya siguro natural lang na ang pangunahin niyang kalaban ay ang mga kasulukuyang hari ng mundo, ang mga Celestial Dragons. Sinugod niya ang mga ito sa God Valley noong nagkaroon sila ng paligsahan doon. Pero sa di pa malamang dahilan, nagsani puwersa raw ang dalawa ring D-Clan member na si Gold D. Roger at Monkey D. Garp para pabagsakin siya doon. Matapos ang pagkatalo ni Rox, hindi pumayag ang mga malalakas niyang crewmate na sumunod sa ibang pinuno. Agad silang nag-disband at nagtayo ng kani-kanilang mga pirate crew at naging Yonko pa nga ang tatlo sa kanila. Patunay lang kung gaano kalakas yung dati nilang captain. Ano kaya ang naging layunin ni Rox sa God Valley? At bakit napilitan si Roger at Garp na magsani puwersa laban sa kanya? Aabangan na lang rin natin yan. Ang susunod naman ay isang pirata na tila iniidolo si Sebek, si Marshall D. Teach. Kung susuriin nating mabuti, halatang sumusunod ito si Blackbeard sa mga yapak ni Sebek. Bukod sa kinuha nito ang dati niyang teritoryo na Hachinosu, pinangalanan na rin ito ang flagship na barko niya na Saber of Sebek. Kung anumang koneksyon sa pagitan nila ay hindi pa malinaw sa ngayon. Pero siguradong ito si Blackbeard ang isa sa pinakadelikadong pirata sa panahon niya. Taglay niya kasi ang dalawa sa pinakamalakas na Devil Fruits na nakita natin sa storya. Ang Logia Yami Yami no Mi na kayang ipawalang bisa ang ibang Devil Fruits at ang Paramecia Gura Gura no Mi na sinasabing kayang wasakin ng buong mundo. Meron din siyang malalakas na crew members na nagtataglay rin ng malalakas na Devil Fruit.
kabilang na ang dating head jailer ng Impel Down at maging ang dating admiral na si Aokiji. Meron nga siyang plano na makipagkasunduan sa world government upang gawin siyang opisyal na hari. Pero alam naman natin na parte lang yan ng mas malaking plano na pagharian ng mundo. Kagaya na lang ng ambisyon rin ni Sebek na maging king of the world. Kung gusto talaga ni Blackbeard na maging king of the world, tiyak na kailangan niyang patumbayin si Imu at iba pang mga celestial dragons. Angkop lang bilang isang D-clan member. Pero nakita rin natin na mukhang nakatakda rin na bumangga ang landas niya sa isa pang D-clan member na si Monkey D. Luffy. Bukod sa sinusulat sila bilang magkabaliktad na tauhan, si Luffy bilang Sun at Blackbeard bilang Darkness, marami na ring utang itong si Blackbeard kay Luffy. Lalo na't ito ang humuli kay Ace at ngayon ay kasalukuyang pangbihag si Monkey D. Garp. Kaya nga interesting makita kung ano ang magiging papel ni Blackbeard sa Final Saga. At ito na nga ang mga kumpirmadong miyembro ng D-Clan. Kung gusto mo namang makita kung sino yung mga grupo at kaharian na naging kakampi ni Joy Boy sa Ancient War, tignan mo na rin ang video natin tungkol dyan.